Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for June 3 to 9, 2024. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment kung paano makakapag-book for a reading. Ayan, pakicheck nyo na lang. So let's see, Cancer. Anong ganap sa inyo ngayong week na to? For Cancer, ano yung overall energy? Queen of Pentacles. Wow. So, this is someone na very protective, protective and nurturing sa family. Ito yung tipong provider. So, I feel like as your overall energy, you are focused on taking care of your family's needs. Yung mga pangangailangan ng pamilya nyo. No? Oo. Maaring iba sa inyo, nagpa-focus rin sa pag-iipon. Para mas ma-level up nyo yung inyong living conditions. Also, maaring focusan kayo sa career, sa business ninyo. And I feel like there's definitely financial stability in your career right now, no? Whether this is a business or a job. So, let's see your potential challenge, possible challenge. You have the 10 of Wands. Okay, ang challenge sa'yo, maraming work, maraming responsibilities. Kaya nga, kayang-kaya mong mag-provide para sa family mo, sa sarili mo. It's because, kumbaga parang lahat ng opportunity to earn money is sinusubukan mo. Yun nga lang, no, as a challenge, baka darating yung time na mapapagod ka. Syempre, pag napagod, wag kalimutang magpahinga. Oo, kasi syempre, anuhin natin yung malaking kinikita natin kung gagastusin lang natin yan sa ospital, 'di ba? Oo, so ano lang, yung tama lang, kung ano lang yung kaya. Wag masyadong ipilit kung nakakapagod na kung magsasuffer rin naman yung health mo. Okay? So, let's see your opportunity. What's the opportunity? You have the High Priestess. So, as an opportunity, I see you na mas nagiging strategic ka sa mga ikikilos mo, no? Yung iba sa inyo, hindi na kayo yung tipong showy, no? Or parang ma-flex, no? Na dati konting mga achievements, naka-post agad sa social media. Ngayon parang mas pinipili mong mamuhay ng tahimik. Na you don't need yung validation ng ibang tao. Mas preferred mo na incognito ka, no? Kumbaga under the radar, hindi ka napapansin ng iba. Kasi gusto mo lang na mag-focus sa pagpapaunlad ng iyong sarili. Parang meron kang gustong gulatin eh. Sabi nga show them the results. 'Di ba? Yung resulta ng pinaghirapan mo, hindi lang yung mismong struggle itself. Kasi maari rin yan yung tawag diyan, evil eye. Tumingin talaga ako rito. Ma-evil eye. Kaya always wear protection and affirmations that you're always protected. Kasi may mga tao na kapag nakikita na, let's say you're going to post na, may bago kang work. So, proud na proud ka naman talaga. Pero, yung iba, they don't like it na, ba't may trabaho ka na? Yung mga ganun. So, pwedeng ma-jinx yung work mo. So, mas maganda na low-key lang. So, your blessing is the moon. Wow. Yung iyong instinct ngayon is really on point. Yung intuition mo is on point. Maari ring meron kang mga matutuklasan tungkol sa sarili mo or sa ibang tao. The truth, no? The truth will be revealed na kung saan pwede tong makabuti sa'yo or hindi makabuti sa'yo. At least malalaman mo kung sino yung mga taong totoo sa'yo. Okay? May mga confirmation yan na, si ganito pala, hindi magandang intentions towards you.
So, malalaman mo yan. And that is a blessing. At least alam mo who are your enemies, 'di ba? Hindi sila nakatago lang. So, let's see your money, career, finances, energy. Judgment. This is about reinventing yourself. So, yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong susubukan na bagong trabaho, bagong career, bagong business, na kung saan very hopeful kayo kasi marami na kayong natutunan sa past na yung mga lessons na natutunan nyo, i-apply nyo ngayon dito sa bagong opportunity na to. You are changing for the better. You have the Two of Swords. There's a major decision that you need to do for your career. It's either aalis ka na ba, magsastay ka ba, ano na yung next step mo sa iyong trabaho, sa career, or sa business mo. With the Temperance card here, I feel like hindi mo to masyadong mamadaliin. Magiging strategic ka talaga sa mga steps na gagawin mo. Ano to yung tipong lahat ng plans mo at yung pag-execute mo ng plans mo, tahimik lang, no? You're just going to work in silence. So, kung ano yung magiging resulta niyan, yun yung pasabog mo. 'Di ba? Makikita na lang nila, nakabili ka na ng sasakyan, nakabili ka na ng bahay, you are traveling, ganon. Let's see. Unworthy. Ayan, sabi rito, do not settle for anything less than what you deserve. So, I think this is part of your decision making. Na na-realize mo na, teka, hindi ko din deserve itong ganitong klaseng work, ganitong klaseng career, ganitong klaseng trabaho. So, you are now reinventing yourself kasi gusto mo na makuha yung talagang kung saan ka magiging masaya. A gift is coming your way o sa maaring meron ka ring marireceive na regalo from someone. This can be in cash or in kind, no? And a reminder din to na gamitin mo raw yung talents and abilities mo to bring abundance in your life. Kasi all of us, no, lahat tayo meron gifts na binigay si God para magamit natin, no, maalagaan natin, palawakin natin, payabungin natin, to use that for our own benefit and also to help others. 'Di ba? Let's say binigyan ka ng magandang boses. Yun yung talent mo. So, kung hindi mo naman yan gagamitin, di sayang lang siya, 'di ba? Kaya nga we were given na binigyan tayo ng gifts, ng talents. Ayan, para gamitin natin to improve ourselves. And bring abundance sa buhay natin. Let's see your love life. Love life ng mga Cancer. Ace of Swords. The Devil. Nako, Cancer, medyo mag-ingat sa mga nakikipag-communicate sa inyo ngayon. Can be a Capricorn. Okay? Or, maaari kasing meron ditong temptation sa paligid ninyo. Lalo na kung hindi nyo pa kilala tong tao na to, tapos, nagiging interested sa inyo, nakikipag-message, parang nilalapit niya yung sarili niya sa'yo. Baka merong hindi magandang intentions tong taong to. Okay, pwedeng itong taong to may asawa na, may pananagutan na, pwedeng dadalhin ka lang sa third party situation, or meron lang hindi magandang intention. So, kung ikaw medyo mahina yung tolerance mo sa alak, 'di ba sabi nila kapag may alak, may balak. Wag masyadong inom ng inom, ha? Meron kasi, soulmate. Meron nagkakaroon ng interest sa inyo. Pwede kasing meron siyang hindi magandang intentions. So, syempre, use your discernment. Nasa sa inyo pa rin naman yan kung paano nyo ito tatanggapin. Kasi may mga bagay na hindi rin naman tayo maiiwasan kung talagang kailangan ninyong ma-experience yung relationship. Kasi may lesson din naman yan na matututunan kayo. Dream Weaver, tune into the
energetic grids around you. Where can you send your energy for healing? Some of you are still healing from your past situation. So, ipagpatuloy nyo lang daw yan para, to become a better version of yourself. Ground your energies and emotions deep into the earth. Okay? So, if you're feeling sad, feeling low, mas makakabuti sa inyo na, spend time with nature. Oo. Ground yourself, walk barefoot, talagang nakatapak sa lupa para mas madali nyong mai-release yung nega energies around you and you will feel better. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye!